Let's pray. Tunay o Diyos, kahibulungan kayo kay dili among mga hinumuan Ginoo. Kami makaduol nimo Dios, tumikang ikaw nag-ingon, way makaduol kanako. Kundi Lord, ang Holy Spirit may magpaduol. That's why, Lord God, we are amazed, God, Lord. Basta kami lamang nagapasalamat na aning kagabihon na amahan. And we're expecting, Lord, this evening, ikaw may marmot nga ug magtagbo, subay sa expectation. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa tanan. Og tuguti lamang nga ikaw ang mataas, ikaw ang mahimayan ni aning kagabihon na amahan. Kuhaan tanang matang mga maot, Lord, mga manang nakababagugad. Imo ang kami makagawa sa aning dapita nga puno sa bendisyon nga nagagikan nimo. Kay itago mo lamang, Lord, ang mga mamumulong. Tuguti amahan nga wa ibang makita kundi ikaw lamang. Salamat, Lord, sa tanan. Kining tanan, Lord, among ginahatag sa imo ang pasidungog ug himay sa imong gamhanan ngalan. Kristo Jesus, amon Dios ug manluluwas. Amen and amen. Kalingkod. Hallelujah. Amen. Mali tayong bantanan. Hallelujah. And we're expecting this evening. Pero una na akong ipasabot. Dali ra ba mahurta akong Cebuano? So, mugamit lang ko niya og Tagalog kung kasuman. Ha? Praise God. Well, it is what the prophet says. Always, before anything else, salamat sa puting pastor, Pastor J. Ili. No? Pagamat pila pa lang may kabisis nagkita, siguro duha o tulo ba kabisis. O wala pa mi kayong magkaila apan salamat igsuon Pastor Ili sa imong pagkumpiyansa pagtindog aning likod sa among pulpito. By the way, I am Brother Boboy Africa. I'm not an African. Pilipino pong puro, taga-Tacloban, inyong ubos nga igsuon sa Ginoo. Ay pasalamat ko kay tinuod itong unang bulan din ko sa Jinsan nagtambong sad sa youth camp. Tama ba? Oo. So, kasabot kong mag-aadag ministers meeting dire and my heart desire na makatambong. Pag-abot na ako sa balay kung tanawar ba ang ticket para sa Davao. Then, in short, nakakuha og ticket pero ingon pa, ang kaaway digid mo undang. No? Kaya mula ka na unta ko nga re, nabusan man kong tingog. Wa man unta ko mag-amateur. Pero na-short throat. Praise God. Kaya ang pagkamaayo sa Ginoo makaigsunan, that was Saturday. No? Tawag ko kay Pastor Samuel. Ingon ko, Pastor, siguro di ko madayon. Kay lagi, kapatigan ni sa akong busis, putol-putol. Okay lang sa inyo? Tugote lang? Kay bisan gamay atong daginuton ang pagkamaayo sa Dios may kaigsunan nga man. Bugat kayo nga akong butol. Ingon ko mga 30 minutes before mula ka na kong airport. Ingo Lord dito sa kusina. Ingo Ginoo kun di manggaling nimo itugot ni ang akong paglakaw. It's okay. They will be done. No? Ang sinyalisan ilhanan ani mawala ang akong buses. Mao naman lang. Okay, kung nagkawala-wala, mawala na lang. Mao na ang kuhan nga tigaman nga dili gyud ko palakon. Pero ang kahibulungan makaigsunan, samtang hingdagan padulong na sa 15 minutes, hinay-hinay nga hinggaan ang akong butol. Praise God, siguro ko. Tapos makasulti na ko medyo diretso sa ring ko itugot siguro sa Ginoo nga mulakaw ko, no? Praise God because I believe sing ko Lord kung akong imong palakon siguradong na kay pagahimuon. Hallelujah! No? So, salamat sa Diyos makaigsunan and I believe this evening ang Diyos magahimo sa atong kinabuhi. Hallelujah! No? Ang atong mga expectation makaigsunan, ikaw lamang ug ako nasayod. Okay? Maging maayo. Pero kailangan lang, may expectation tayo, yung motive and objective naman tingnan natin. Okay? Kahit naman tama yung expectation mo, kapag yung motive at objective mo ay mali, wala din yan. Okay, yung rason at layunin mo, ano yung rason at layunin mo? Ba't nagkaroon ka ng expectation ganon? Okay, dapat yung tatlo na yan, tama. If your motive and objective is right, then God will bless you.
And don't expect na yung pananalita ng ating buting pastor ay maririnig nyo. Hindi po. No? Praise God. Pero kapag tama yung ating expectation in every word, it is a blessing. Okay? Walang ibang magdadala sa atin pag-angat ng atmosphere ng ating buhay kundi yung salita. Okay? Kasi ang salita, ito po yung buhay na walang hanggan. This is Christ in a word form. Yung na-reveal na mensahe sa ating panahon, ito po yung Kristo, ito yung may pahid na salita, ito yung bumago ng buhay mo. Hallelujah! So sa hindi pagpapakatagal, tayo po tumayo. I want to talk about the unbelievers cannot walk with the walk of the believers. Ang hindi mananampalataya, hindi kayang lumakad sa lakad ng totoong mananampalataya. Sinabi na totoong mananampalataya because it is very easy to say that you believe, pero kailangan klaruhin natin na mayroon talagang pananampalataya. Dahil hindi po biro mga kapatid. Kaya nga sabi ni Brother Branham, yung kaaway, don't be underestimate. Okay? Don't be deceived and let no man deceive you. Kaya hindi po ito biro at hindi ito isang laro. Okay? Kaya kailangan lang nating makita. Sana pagpalain tayo ng Panginoon sa gabi ito. Okay? The unbelievers cannot walk with the walk of the real believers. Book of Genesis. Praise God. Hallelujah. Chapter 15. Beginning verse 18 to 21. Exodo. Chapter 15, verse 18 to 21. Okay, sa English na lang taon sa man. Sahon ako. You can read, the Lord shall reign forever and ever. For the horse of Pharaoh went in with his chariot and with his horsemen into the sea. Kasi yung verse 15 dito talagang nangyari na. At dito lamang isinaysay kung paano ang pagmamaganda ng kagandahang loob ng kanyang mga tekubin ng people. Okay? Sabi dito, and the Lord brought again the waters of the sea upon them, but the children of Israel went on dry land. Tandaan natin yung salita na yan. But the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. Okay? And Miriam the prophet, the sister of Aaron, took a tambrel in her hand, and all the women went out after her with troubles and with dances. Okay? Habang sila'y naglalakad, mayroon silang kagalakan. Tama? And Miriam answered them, sing ye to the Lord, for he hath triumphed graciously. The horse and his rider are thrown into the sea. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita tayo makapo. So lang nating, bago tayo lumayo ng pag-uusap, siguro lahat naman tayo nakakaalam, dyan sa daan pag umuulan, minsan maputik yan, tama? Minsan nga ba may baha, siyempre mahirap din. At minsan rin ay walang tubig, pero kapag basa yung lupa, hindi ka ayos lumakad. Tama ba yan? Ibig sabihin, didikit yung paa mo. Ibig sabihin, may resistance na nangyayari. Tama ba? Yung Israel, mga kapatid, ang sabi dito, nung sila'y lumakad, nung hawiin ng Diyos yung dagat, lumakad sila ng maayos. Dry land, tuyo na tuyo. Hindi lang yung wala ng tubig na basa yung lupa, kundi tuyong tuyo. Kaya nga sabi ng prophet, maraming Christian, mahirap lumakad bilang Christian. Tama ba? Ang tanong, bago sila lumakad at bago mahati yung lupa, anong mayroon doon? They are covenant people, mga kapatid. Mga taong may
naman ang Diyos sa kanila. Hindi ito basta-basta. Kaya hindi natin kayang mag-create ng pananampalataya at hindi rin natin kayang gawin ang ating sarili na totoong mananampalataya. Nangyari lang yan dahil ang Diyos may tipan sa iyo. Nangyari lang yan dahil pinili ka. Maraming tao sa panahon ng Israel, pero ang bansang Israel lamang ang pinili, and that is God's prerogative. Hallelujah! So anong mayroon? Bakit sila maglakbay? Una, they are covenant people. Hindi lang sa pagsali ng church, hindi lang isang samahan, but they are covenant people. Hallelujah! Bakit nangyari yon? May nangyari na kailangan pumatay sila ng hayop at ang dugo na yon ay ilalagay sa hamba. At pagdating ng problema, pagdating ng kamatayan, sabi ng Diyos, when I see the blood, I will pass over you. Kapag totoong Kristiyano, ano man ang mangyari, kapag may Holy Ghost at totoong pananampalataya, no condemnation, when I see my life in you, I will pass over you. Hallelujah! Pero klaruhin natin. Praise God. May dugo. Ano? It's not a chemistry. But the life is in the blood. The Holy Spirit. Hallelujah! At ano pang mayroon doon? Sa akala ninyo, they are circumcised people. One, they are covenant people. Two, they have a life. Three, they are circumcised people. Before they cross the Red Sea. Kaya hindi mabigat. Kasi ang Diyos kumilos sa kanilang buhay. Kaya hindi nagiging mabigat sa mga sister na kayo'y magpahaba ng buhok at hindi magpantalon at hindi mag-makeup. Mabigat ba yun? Magaan sa inyo at hindi mabigat yung malayo yung pinanggalingan nyo at pupunta dito ng gabi para sa Wednesday service. Hallelujah! Nasabi ng iba, napakadelikado dahil madilim, pero hindi mabigat yun. Bakit? You are a covenant people. Hindi naging magbigat sa akin, gagastos ako ng more or less 10,000 pa comfort. Wala yun. Wala yun. Magaan sa puso. Bakit? Isa lang ang alam mo. Si Lord may inilagay na habang silang nalalakbay doon sa dry land na yun, sila'y masaya. Kaya sila nag-aawitan. Hindi nagpapasaya-saya, kundi totoong masaya. Ang buhay ng Kristiyano may masaya sa puso. And Jesus said, I will not leave you comfortless nor forsake you. I'll be in you to the end of the world. And no one can separate you. Even yourself na gustuhin mo man, hindi mo kayang ihiwalayan. Dahil yung pagmamahal na nasa puso mo para sa salita, yun po ang kakapit para sa'yo. Hindi po ako magtatagal magsalita kasi hindi naman talaga matagal magsalita. Mga 15 minutes, okay lang sa inyo? And 2 hours. Amen. So, depende lang yun, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, 3 bagay mayroon doon. Piniling mga tao, may buhay doon, binago ng Diyos. Circumcised. What is the significance of circumcision? It's got the surplus. Tama ba yan? Praise God. Hindi na kailangan palitan yung kaluluwa mo. Kailangan ng alisin yung mahawak na masama sa kaluluwa mo. That is an original you. Hindi pwedeng palitan yan. Because you are part of God. Kaya nga lang, dahil sa kasalanan ng biktima,
Kaya tayo isinilang dito. Kaya yung bata kapag isinilang, kahit hindi ka man magmura sa bahay mo, habang siya lumalaki, natututong magmura because you are sheep of iniquity. Is speaking lies? Tama ba? Kahit kapusin mo man yung anak mo sa kusina, matututo rin yan magsinungaling, matututo rin magmura. Ganon rin ikaw. Pero salamat sa Panginoon. Hindi mo pa man alam, nandoon na pala yung binhi. And everything there is a season. Wala namang pakay si Pablo na maglingkod siya sa Diyos. Hindi niya yun alam na mayroon siyang binhi. Predestinado ng Diyos. But siguro sabi ni Lord Paul, time's up. Panahon na. Kaya yung mag-meet niya yung light na yon, Saul, who are you, Lord? Bakit, Lord? Kasi marunong si Saul na yung light na yon, Panginoon noon. I am Jesus that you persecute. Nagwigid doon yung binhi. Hallelujah! Nandoon yung binhi. Ayaw man sa gusto, wala pa. Panahon na eh. Mabubuhay na eh. Ayawan mo man pumunta dito, wala kang magawa. Kasi may buhay. May binhing nagising. Wala ka talagang magawa. Sabihin man nilang mensahe ay kulto, wala kang magawa. You're still not the message because you are part of the message. Praise God. Ganun lang mga kapatid. That's why don't self-pity. Don't be self-pity. Kasi pastor ganito, kasi bar ganito. Kilalanin mo lang sarili mo. Amen. Ang tumawag sa iyo hindi sa pastor. Si Lord po dahil pinili ka. Okay? Alam ba ninyo, nang sila'y mag-journey, sabi ng prophet, yung baon nila, kakaunti lang masyado, pero hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Because God is obligated to support them because they are predestinated by God. And God is obligated to support you. All your needs, not all your wants. Iba kasi yung needs at saka yung wants eh. Hallelujah. Kaya wala dito, hindi tayo nag-uusap ng pinag-aralan at walang pinag-aralan. Pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Panginoon o paano tayo kanyang tinawag dahil tayo pinili before the foundation of the world. Kaya nandito tayo sa lakbayang ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Oh. But the children of Israel went on dry land. Hindi lang yan na natuyo ng mabasa. Habang nandun ako sa Maynila, nakita ko yung lupa tuyo pero basa. Nung apakan ko, muntik pa akong matumba, sabi ko, hindi talaga kumpiyansahan. Tama ba? Kapag basa, pag tinapakan mo, may resistance yan. Tama? Kaya maraming taong gustong maglingkod sa Diyos, hindi nila kayang maglingkod. Bakit? May resistance. Sa panahon ni Stephen, maraming mga taong walang bisyo. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Okay? Kumilos din numero. Pero nung marinig nilang salita, kinuntra niya yung salita. Sabi ni Stephen, you stiff-necked. Book of Acts chapter 7 verse 51. Ipupunik natin dito kung lulugin ng Panginoon. Yung kausap dyan ni yung kausap dyan, yung kaharap dyan ni Stephen, hindi po mga taong kriminal. Hindi po mga taong kung ano-ano. Mga reliyosong tao. Tama ba? Pero nung maririnig nila yung salita, isa-isa ni Stephen yung mga pangyayari doon sa Melderis tungkol sa kanilang mga magulang, nagre-resist sila. Why? Sabi ni Stephen, ye stiff-necked and uncircumcised in heart. And ears, you do always resist the Holy Ghost. Ang akala natin, kung wala lang tubig yun, tapos basa yung lupa, makakapagpatuloy kaya sila sa paglalakad. Hindi, may resistance. Nasusundan niyo ako? Hindi, sabi ng Diyos talagang, anong uga? Yung tuyong-tuyo? Uga,
uga na uga yun. Siguro habang sila lumalakad, may mga alikabok. Kapag may alikabok, magaan yung paa mo ilakad. Tama ba yun? Pag walang tubig, walang putik, walang resistance. Magaan lumakad. Yun ang ginagawa ni Lord. Para maging magaan lahat. Kung anong sinasabi ng mensahe, ito'y magaan, ipamuhay, magaing sundin. Aalisin ni Lord yung, hallelujah, worldly desire na nakadikit sa kaluluwa. I-circumcise ng Panginoon. Ibig sabihin, aalisin yung mga foreigner na bagay dyan. Hindi nila matanggap eh. May resistance. Susundan niyo ako? Amen. Hallelujah. Okay. Praise God. Hindi ako galit. Ganito lang ako magsalita. Sabi nga ni Mrs., mas maganda siguro yung yung lalamunan mo kasi para kang pari. Ang lamig mong magsalita, sabi ko, ayaw ko naman manggaya. Praise God. Ganyan lang talaga mga kapatid. Yung salita. No? Pero hindi galit. Praise God. Hallelujah. Okay. Itong sabi ni Brother Branham, diretso tayo sa message. Okay, magbasa dito, Pastor, mensahe. Okay. Okay. Mula sa message, The Mystery of Christ, tungkol dito sa pinag-uusapan natin, sabi niya, look at Moses, a type of it, when they crossed through the Red Sea, and on the other side, Moses looked back and he saw all the taskmaster drone. Natural yun. Natural na paglalakbay sa natural na daan. Natural na paghawi ng tubig. Tama ba yun? Yung hindi mga covenant people, gustong manggaya, gustong sumunod. Pero nangamatay sila. Kasi hindi nga sila covenant people. Tama ba? Sinong gumawa para malunod yun? Ang Diyos. Kaya nung baguhin ka ng Panginoon, nilunod ng Diyos ang lahat ng kasaman mo doon sa sea and forgetfulness. Naiwan doon. Pero sinasabi ng Biblia, walang nag-aararo na nakalingon. Pero nakita ni Moses yun. Patay silang lahat. Hallelujah. Ayan sabi ni Brother Branham, it is a very type kasi yung nangyari na mga natural noon, it is a type and shadow. The old is a shadow of the new things to come. Okay? Kaya mga shadow yun sa may mga ibig sabihin. Hallelujah. Tulad na napag-usapan doon nung linggo, type and shadow. Okay? Nung nanay at kapatid ni Rebecca is a type and shadow. Praise God, pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang sabi ni Brother Branham, hallelujah, okay? On the other side, Moses looked back and he saw all the taskmaster drone. Yung nagpapaatang sa kanila, nagpapabagyat sa kanila, nilunod ng Diyos. Tama ba? Sinong gumawa? Sila, hindi si Lord. Yung kasalanan na dati nagpapabagat sa'yo na ano man ang gawin mo, hindi makuha-kuha. Pero nang tawagin ka ng Panginoon, inalis lahat yun at nilulo doon sa gat-dagatan ng pagkalimot. Di ba? Okay lang ba mag-testimony? Sabi ko nga, itong kapatid ninyo, hindi naman ako galing Bible school. Hindi rin mataas pinag-aralan ko. Hindi rin kami reliyosong pamilya. Pero purihin ng Diyos. Nung ako'y kanyang tawagin at baguhin niya, praise God. Ano yung Bible noon, maliit na Bible, nilalagyan ko lang ng marijuana, wala bang pulis dito? Hallelujah! Yung hindi mahalaga sa akin noon, purihin ang Panginoon. Ito yung pinatutunayan, ito yung tama at itong katotohanan. Amen. So, balik tayo. Sabi ng prophet, yung mga pangyayari doon, inilunod ng Diyos yung nagpapabigat sa mga Israelites. Sabi niya, just type of us coming through the blood of Christ, cleansing to sanctify power, set aside
from sin, looking back and see all the smoking, drinking, party picture shows, all the low-life things of the world did in the blood of Christ. Ilunod lahat doon. Yung nagpapababa ng moral ng katauhan mo noon, inalis lahat ni Lord yun. Tama ba? Inalis ba lahat? Low life? Yung nagpapababa ng moral mo? Ngayon, nasaan tayo? Nasa mataas na dako in Christ Jesus, sitting in the heavenly atmosphere. Kasi iba na nagkokontrol eh. Hallelujah! Masaya ka kung mapera, masaya kung may kaibigan, pero mas masaya na nasa salita. And this is the heavenly atmosphere. This is the heavenly places in Christ Jesus. Purihin ang Diyos. Tama ba? Praise God. Hallelujah. Okay. Kaya sabi dito, Moses raised up his hand and began to sing in the spirit. Miriam the prophet picked up a tambourine and went down to the bank, jumping, beating the tambourine and dancing. And the daughters of Israel followed her, beating, sing, dancing. If that the old-fashioned Holy Ghost camp meeting, I never once, amen, singing in the spirit and dancing in the spirit. Kaya tayo pa ang shadow. Tama ba? Kung gumawa ang Diyos sa buhay nila ng mga kababalaghan, ng baguhin ang lahat ng bagay, naging masaya yung paglalakbay. Di ba ganun tayo? No? Kumpara noon at ngayon, may pera ka, wala, masaya pa din. This is a very simple message, mga kapatid. Oo. So, ba't hindi makasunod ang mga Egyptian? Ba't hindi sila makasunod? Hindi nila magaya. Kaya, the unbelievers cannot walk with the walk of the real believers. Hindi sila makasunod. Una, hindi sila covenant people. Pangalawa, walang buhay. Pangatlo, they are uncircumcised. Kaya nang sila nagtatry sumunod sa sila, nakaligtas sila, ano rin tayo? Wala, hindi mangyayari. Hindi kaya ng tao maging Kristiyano sa sarili niyang kaparaanan, maliban ikaw ay pinili ng Panginoon. Sabi na prophet, bakit ka naging Kristiyano? Because you are elected by God before the foundation of God. That's why you are a Christian now. Hallelujah! Bakit gano'n na lang yung paninindigan at pandakdakan mo sa mensaheng ito? Dahil bahagi ka nito. Wala namang ibang hinahanap ang Diyos sa ating huling panahon, kundi yung huling bilhi. At pagkatapos noon, tapos na din. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, and those uncircumcised Egyptian, why could not they make it? Ba't hindi nila magawa yung nagawa ng mga Israel? Ba't hindi nila magawa yung pagpapahaba ng buhok tulad ng pagpapahaba mo? Ba't hindi nila magawa na makapunta ng mensahe tulad sa iyo na nakapunta ng mensahe? Because they are uncircumcised. Hindi binago ng Panginoon. Okay? Praise God. Hallelujah. They was not circumcised. They was not in the covenant. Listen. Masasabihin ba natin, ang Diyos ay ano siya, nung tawag dito, hindi balanse. That is God's prerogative. Before the foundation of the world. Being an infinite God by His foreknowledge, predestined ka. Dahil alam ng Diyos. Alam ng Diyos na ikay bahagi sa Kanya at kasama. At alam rin ng Diyos na pagdating ng panahon mo, wala kang ibang papahalagahan kundi siya. Dahil siya at ang mensahe ay isa. But sinabi niya in the book of Romans chapter 9 na hindi pa isinilang si Jacob at Esau. I love Jacob and I hate Esau. Bakit? Kasi alam niya. Pero nung isilang yung dalawang bata sa inyo, nagtatana ko, nasaan yung mabait? Esau, di ba? Kasi yun ang judgment ng tao. Ito mabait na to, talagang mabait ito, lagit punta nito. Bait ng batang ito. Paano nga si Jacob at Esau? Sino ang mabait sa kanilang dalawa?
Pero hindi pa sila isinilang, hindi pa sila gumawa ng mabuti at masama, sinabi na ng Diyos. Walang papalit sa'yo. Yung kahinaan mo, hindi makakakuha ng pagkapredestinado mo. Hindi ko sinasabi kasalanan, kahinaan. Hindi yan, walang papalit sa'yo. Yung pangungutya, pag ayaw ng mundo sa'yo, walang makakapalit yan, hindi makakakuha yan. Kasi yung pagkapinili mo, yung binhi na yan, hindi ngayon lang, noon pa, nandyan na yan. In everything there is a season. May panahon ng pagtanim at ngayon ay panahon ng pagpukaw. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ng prophet, if they had been circumcised believer, God would have had to recognize them the same as He recognized Israel. Yun ang mga Egyptian. Kung covenant people sila, kikilalanin sila ng Diyos. Hindi. Tama ba? Kapag yung sinasabi ng tao ay pananampalataya ng Diyos yan, God will confer it, God will vindicate it by the baptism of the Holy Ghost. Medyo mabigat. Amen. Praise God. They were uncircumcised. They was not in the covenant. Saan na to? They was not in the covenant. If then be circumcised believer, God would have to recognize them the same as He recognized Israel. Ano bang yung bayang Israel? Pinili ng Diyos yun. Ano ba ang bride? Pinili ng Diyos yun. Kami ba hindi pinili? That is God's prerogative na mayroon talagang siyang panili. Ang lalaki may karapatang pumili kung sinong babaeng gusto niya. Ganon rin ang Diyos. Hallelujah! Alam nyo, sa aming barangay, na nakaraan na yun, hindi sila maniwala mabagong buhay ko. Yung sama talaga eh. Sabi nga ng kaibigan ko, wag kang papasok sa simbahan ng, alam nyo, di ba? Gumagamit ng tubig. Sabi niya, wag kang papasok kasi pag nagkamali yun, uusok ka. Ganon tingin nila ang masama. Okay? Sabi ng iba, parang tutubo na yung sungay eh. Pero purihin ang Panginoon, hindi ko rin itigunusto. Dumating lang talagang araw, may pinukaw ang Diyos sa aking puso. Purihin ang Panginoon. Wala tayong magawa, wala rin magawa si Satanas. Ang pinili ng Diyos, hindi niya kayang kunin. Pwede niyang patayin ang katawan, pero hindi niya kunin. Kaya makuha yun. Okay? Praise God. Though they were men, they were dressed just as nice and bitter. They lived just as good. They had better homes. They was in better class of people. Worldly thinking. They went to church the same as the rest of them dead. They had followed right along. Don't tell me they didn't know anything about God. May alam rin sila sa Diyos. Pero hindi nga pwedeng makasunod sila sa lakad ng totoong sa Diyos. Tama? Ito naman mga kapatid, mga brothers and sisters, mga nanay and tatay. Salvation is individual dealing. Pag mayroon tayong membro ng pamilya na hindi pa, huwag mong i-curse kagad. Siguro, Sir Pinsigo. Huwag naman. Tama? Ipag-pray mo lang. Kailangan yung mercy natin. Huwag mong i-curse. Layas ka, Sir Pinsigo ka talaga da. Di naman anak mo yan. Walang ganyanan. Just pray. Pray and pray and pray and pray. Kasi walang ibang pinapakinggan na panalangin yung taong pinili ng Diyos na mayroong buhay ng Diyos. Amen. Praise God. Hanggang anong oras sa pastor? Praise God. Okay. So,
Amen. Isang tayo. What is the Holy Ghost today? Kung yung mga tao na yon ay naglakbay dahil may tatlong bagay na nandoon sa kanila, they are covenant people at mayroon dugo at they are circumcised. Then what is the typology? Okay, so anong ginagawa daw ng Holy Spirit sa ating panahon? Anong ginagawa ng mensaheng ito sa ating panahon habang tayo ay nagpa-partake nito? Tama ba? Eat the book. Sumunod ka, i-partake mo. It means to partake. Ipamuhay mo because you're always confessing that you believe this message. Na habang ikay lumalakad dito, hindi alam ng nanay mo at hindi alam ni pastor mo, nagtatrabaho ang kapangyarihan ng buhay ng salita sa puso mo. You're preoccupying, sabi ni Peter in 1 Peter chapter 1, verse 22. Okay? Then dito tayo, what is the Holy Ghost today to a human being when it comes? Is to circumcise. What is the Holy Ghost? What is the difference the Holy Ghost and the Word? What? Do you hear that? This message is the Holy Ghost? Jesus said, the word that I speak unto you, there is spirit and they are life. At ang bawat kapanahon ng 7 panahon may mensahe at ang mensahe na yan ay spirit para sa panahon na yan. Hallelujah! Kaya in every age laging sinasabi, hear what the Spirit said unto the churches. Eh anong kaibahan sa ating panahon? Parehas lang. Because it changed not. And He is the same yesterday to the end of the world. Hallelujah! Amen. What is the Holy Ghost today to a human being when it comes? It's to circumcise. Didn't Stephen say in Acts chapter 7 when he said, oh, you uncircumcised in heart, ears you always do resist the Holy Ghost. Okay? As your fathers did to you. Is that right? The Holy Ghost is a circumcision. What is circumcision means? To cut the worldly desire. Hindi mo ginusto na matanggal yung mga bisyo mo. Ginusto mo ba yon? Hindi mo ginusto. Si Lord ang gumawa nun. Maraming taong gusto nito, kaya nga may New Year resolution, may pakindi-kindi pa para makuha yung lasa. Hindi madadala yan because it is a demon spirit. It is a spirit at walang ibang lalaban yan kundi yung Holy Spirit, yung salita. Purihin ang Panginoon. Okay? Just maintain humble. Amen. Just maintain humble. And the Holy Ghost is a circumcision. And what is circumcision do? Cuts off surplus. All the things of the world. It circumcises you away from the things of the world. Are you with me? Amen. Okay? It circumcises you away the things of the world. The love of the world. The love of the flesh. The pride of life. It just circumcises you from that. May natitira pa man. Kung may natitira pa naman, ikaw lang nakakaalam yan. Huwag kang hihinto sa paglalakad ng salita ng Diyos dahil tatrabaho ang Diyos sa puso mo. Let us turn to the book of 1 Peter chapter 1, verse 22. Tingnan nga natin kung tama pa. Yun. Sabi ni Peter, seeing ye have purified your souls in obeying the truth. The message. Gumawa ka lang, hindi alam ng tatay mo, hindi alam ng pastor mo, trumatrabaho ang buhay ng salita sa buhay mo. Tama. Okay. Kaya sabi na prophet, praise God, it circumcises you away from the things of the world, the love of the world, the love of the flesh, the pride of life, is just circumcise you from that. You have nothing to do with it. Wala ka talagang ginawa niyan. Kaya nga tinawag itong biyaya dahil hindi ka ang gumawa. Si Lord ang gumawa sa iyo dahil bahagi ka niya. Kaya walang dapat magmalaki dito. Sino ba? Wala. Biyaya lang talaga ni Lord. Hallelujah! By His grace! By His grace! Ang daming taong gusto magdala nito. Pero pag
hindi talaga pinili. Hanggang dila lang yon. Pero sa'yo, sa buhay mo talaga, dahil bahagi ka ng salita. Nangyari talaga ng Diyos yan. Tama ba? Hallelujah. You have nothing to do with it. It that itself and puts you in love with the Word, in love with Jesus. Maraming nagmamahal sa pangalang Jesus, pero galit sa mensahe. Pero ikaw, hindi ka lang nagmamahal sa ngalang Jesus, lalo tigit nagmamahal ka sa mensaheng ito na walang ibang Jesus, kundi ang mensaheng nahayag sa ating panahon. Walang ibang Kristo, kundi itong mensaheng ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kapag ganyan nangyari, it that itself and put you in love with Jesus, with an undying love, there is nothing can separate you. There is nothing. Pag sinabing, there is nothing can separate you, kahit gustuhin mo na laman mo, wala kang magagawa. Hindi ka talaga hihinto kasi hindi ka umahawak ngayon sa buhay mo, kundi ang Kristo na tumawag dahil may bahagi ka sa Kanya. No one can separate you. Amen. Ito yung quality. The thing for you to take is to know that when Christ is in your heart, when the great trials and troubles come on, He's still sweet to you. Tama ba yan? Okay? Kapag nandiyan na yan, hallelujah. Mahirap siguro. Sasabihin ko, ganito si Kristo, tapos pagdating sa akin, Brad, mayroon ka nito. Ewan ko. Mahirap yun. Okay? Kasi yung the real witness, kailangan alam niya at nakakita niya, totoo, na mayroon siyang personal knowledge about that. Sa korte, tama ba yan? Okay? Real witness, nanunumpa pa yun na talagang nakita niya. Para makita na mayroong probable cause, 2 o 3 ebidensyang ipipresent para makongkrito na magiging kaso yon. Pero kung binayaran lang na witness, wala siyang personal knowledge, mababaliktad pa yon. Kaya may message ang prophet about the real witness. Kaya sabi ng Panginoon, preach the gospel. At sasabi niya, in the book of Luke chapter 24 verse 49, but wait until you endure, until you experience what you have witnessed. Muna kayong alis. Kaya dumating yung day of Pentecost, ibig sabihin ng Pentecost ay experience, karanasan. Kaya sinasabi natin ng ganito, dahil una nararanasan mo, at sinasabi mo lang kung anong quality, anong putok, anong buhay mayroon. Okay. The thing for you to take is to know that when Christ is in your heart, when the great trials and troubles come on, He is still sweet to you. Are you still sweet in the message? Hallelujah, purihin na Diyos. Magkaroon namin misunderstanding yung kapatid at mag-asawa at husband, hindi nyo dinadamay yung pinakamamahal nyo na walang ibang mensaheng ito. Amen. Hallelujah. If everything's going wrong and everybody against you and every going's this way, you are still sweet and lovely. Nandiyan na ba? It's all right. Moving right on, and your spirit bearing record with its spirit that you are sons and daughters of God. If that not, dadandahanin natin dito pagbasa. If that doesn't, ibig sabihin dito, echo in your soul tonight, friend, let's not be marked out of the kingdom of God. Let's get in the kingdom of God. Okay? Kaya, totoo, hindi na ako magtatagal. Last quotation. Kaya hindi. Taas kamay, sino nahirapan maglakad bilang mananampalataya? Mahirap? Mahirap maging Kristiyano?
Sagutin naman niyo ako. Are you with me? Mahirap, hindi. Huwag niyong pilitin. Ito ang sinasabi ni Brother Branham. Sabi niya, now there is many that pretend to be in there. Okay? There's many that warring themselves and trying to live right and trying to present. Sabi ng prophet, I don't know about that. Kasi iba yung buhay. Sabi ng prophet, ewan ko. Tungkol dyan. Pero may ganun daw tao. But if they are in there, listen, it's just as easy to live Christian life as is to live any life. Tama ba yun? Para bang ganito lang eh. Ako noon, nagsisigarilyo, umiinom. Easy ko lang yun. Pag-gising sa umaga, walang pera, nakikita ko barkada, 50 tayo. Tama ba? Easy lang uminom. That's life na makasalanan. Nung baguhin ka ng Panginoon, hindi mahirap sa iyong umayaw kasi wala na eh. Inalis na ni Lord eh. Kaya easy lang ang pamumuhay. Easy lang silang lumakad dahil gumawa ang Diyos. Hindi ka nakikipaglaban, hindi ako inom kasi para hindi ako mapunta ng langit. Pag ganyan attitude mo, hindi pa talaga. Hindi pa talaga kasi nandiyan pa eh. Nandiyan yung uhaw. Sorry ha. Pero kapag wala na, kapit hawakan ka pa sa liig, inom. Hindi ako eh. Kasi wala na yan sa akin eh. Inalis ng Panginoon yung worldly desire. Binago ko ng Panginoon. Wala akong magagawa. Masaya. Babae ka, masaya akong magsaya. Masaya ako na maging simple lang yung mukha ko. Masaya akong magpabahaba ng buhok. Sasabi ng hindi mga binago, mahirap yan. Mainit yan. Oo nga, mainit yan. Mas mainit sa impyerno kaysa dito. Hindi ka nahirapan, di ba? Sigurado yun, hindi kayo nahirapan yan. Tama ba mga brother? Mga sister? Siguro bilang tao, pasensya kung nasaktan ko kayo. Pero ito yung mensahe. Amen. Okay, it's just easy to live a Christian life as is live any life because you are in Christ and nothing else but just full of the Holy Ghost. Holy Spirit leads you and guides you and direct you. Okay? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakakagawa ng mali. Okay? Kapag tayo tumingin sa tao, huwag ka na maghanap ng perfecto na kilos ng tao. Kasi sabi ko nga sa church, sabi ko, kung mabait lang na tao ang gustong hanapin, huwag kayo maghanap sa in time. Yung buhay pa yung auntie na misis ko, ang bait talaga. Pag tinawag mo, hindi ka agad gumagano na. Ante! Tinawag mo lang yung matagal pa. Tapos ngingiti, danda pa. Oh. Ano tayo? Diba? Salamat sa Panginoon. God is not looking where you are now. He looked from eternity. Okay? Ayan sabi ng prophet, and why sure you will make mistake and fall. Okay? But you cannot stay down because you know more than you could make a stalk of a corn tomorrow. You can do it. Jesus said, okay, by their fruit you shall know them. Hallelujah. You have everlasting life. Okay? One of the greatest force in the church today is faith. Ama, supurihin ng Diyos na saan na tayo. Yung lakad mo, hindi yung kayang lakaran ng hindi mananampalataya. Because the walk, okay, the walk of the real believers cannot walk the unbelievers. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Hallelujah. Amen. Pwede ba ito palakpakat ng buhay nga Diyos, Megson?
Praise God. Amen. Hallelujah. Dili gid pwede laktan maigsoon sa mga dili magtotoo ang ato ang lakaw. Amen. Pero yung napapata sa Dios, there are many impersonators that would impersonate. Hallelujah. Amen. But by their fruit you shall know them. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daghan ang nakagawas maigsoon sa Ehipto. Daghan ang nakagawas maigsoon gikan sa Ehipto, padulong sa kamingawan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pero pag abot maigsoon sa land of promise, hallelujah. Amen. Bisan pa, hallelujah, ang Dios maigsoon si Moses nga nagsugo gid kanila in the book of Numbers nga kinahanglan ipakita ninyo ang bunga. They see the fruit, pero maigsoon nakita nato maigsoon nga dili tanan maigsoon nakalapos kadto sa yuta nga saad. Why? Tungod kay maigsoon, hallelujah. Amen. Ang uban kanila maigsoon did not look to the promise. Wala maglantaw maigsoon sa saad sa Dios. Ang gitan-aw nila ang mga circumstances. Hallelujah, praise the Lord. Mutuwa sila kasunod maigsoon. Amen. Tungod kay hallelujah, praise God. Morning sa mensahe maigsoon, dili tanan maigsoon makalahutay. Amen, praise the Lord. Tungod kay amen. Pero tanaw niyo maigsoon si Caleb o si Joshua. Kung sa inyo nila maigsoon, this is a very familiar maigsoon. Ingon siya, we are more than able to take the land. Sobra pa tungod naman. Wala niya tanaw maigsoon ang circumstances. Gitanaw nila maigsoon ang saad sa Dios. Amen. Hallelujah. Tanaw maigsoon ang testimony maigsoon ni Caleb. Unsa testimony ni Caleb? Amen. Ingon siya, nakahinumdum ko sa gisulti kanako ni Moses. The same as today. Caleb is being typed in the true believer. Nakahinumdum ta kung unsa ang mensahe sa propeta sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. So, nakahinumdum ko sa gisulti ni Moses kanako. Amen. 85 na kakatuig karon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Insa, sobra pa nga mahimong ako ka ng yuta. Insa, there's so much land to be possessed. Muna maigsoon, hallelujah. Tama to maigsoon no, sa ato igsoon ba Pastor Buboy. Praise the Lord. Dili ta maglisod maglakaw ni maigsoon kay nganuman, dili na ni ato ang lakaw. Maglisod ka maigsoon kung ikaw imong kaugalingon maigsoon ang imong amen. Hallelujah mo na nga kung naningkamot ka nga mahimong bride, di ka mahimong bride. Because this message, hallelujah, dili ka himuon nga bride ni. Ni gawas ting mensahe aron ipakita nga ikaw gipili ng daan sa Dios. Sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Hallelujah. In the time of son, hallelujah, in the time of Noah, there are many impersonators. Amen. Gisulayan usab nila maigsoon nga magtukod sa ilang kagulingon nga arka as the prophet said. Pero ang arka lang maigsoon ni Noah, maigsoon ang milutaw nga naman because it is only the ark of Noah ang nakatuman maigsoon kay si Noah pud maigsoon ang gihatagan og tinuod nga instruction sa Dios. That's why maigsoon dili tanan maigsoon mulutaw. Dili tanan maigsoon makaikyas niini. Kaya nga naman adunay gitagana ang Dios nga pamaagi. O kini nga mensahe maigsoon hallelujah nga atong ikalipay. Kini mensahe maigsoon nga atong ikinabuhi. Amen. Kini mensahe maigsoon nga atong gidawat. Hallelujah. Praise the Lord. Mao ni nga mensahe maigsoon. As Paul said, they are preaching another Jesus, but the bride believing the true Jesus, which is Christ the Word. Amen. The present I am. Ang presente maigsoon nga pulong sa tong panahon karon. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Gisgutan ni Pastor Buboy kaniya maigsoon nga every church ages. Amen. Nag-ingon maigsoon ng espiritu. Kinsay adunay igdulungog kinahanglan magapatalingog kung unsa ang isulti sa iglesia. 1 to 6 ages maigsoon. Hallelujah. I will come. I will come as a thief in the night. Ako mubalik pero pag abot maigsoon sa 7 church ages, hallelujah, wala nagsaad maigsoon nga moabot pa ako. Ang istorya maigsoon, I am now here knocking at the door. Naa na siya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Wala ta nag-expect maigsoon. Praise the Lord. Amen. Kaya nga naman, naa na sa karon maigsoon. He is guiding the church. He is leading the church. Hallelujah. Amen. Nagalakaw siya maigsoon sa atong mga lakaw. Or maigsoon dili lisod. Sundugon man sa mga magtotoo. Or tanggalon man maigsoon sa kaaway maigsoon ang atong interes sa atong gugma. Dili ninyo matanggal kaya nga naman. Dili maigsoon, dili ato ang kagulingon nga pagpaningkamot. It is by grace we are saved. It is by predestination. Amen. Hallelujah. He is not looking sa imong circumstances karon. Ayang kita namin look back to eternity kung kinsa ka. Before. And before the foundation of the world, you are already blessed in Him. Kinsa nang Him? In Christ the Word. We are already blessed in Him.
setting in Him in heavenly places in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Amen. Hallelujah. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. What a wonderful message from our precious brother. Hallelujah. Amen. O salamat sa Ginoo. And I hope maigsoon nga dili pa ni maigsoon ang ulahingay gayon nga makaani siya. And I hope kung itugot pa sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. O salamat usab. Amen. Sa igsoon pa Pastor Samuel, no? For bringing atong igsoon maigsoon. Hallelujah. Diri. Hallelujah. Amen. It is a usa ka malipayon maigsoon nga nagtuo mo gud maigsoon mo ang iglesia sa Dios. And wala lang sa usa ka lugar. We are just only a part of the body. Amen. Hallelujah. And we are united by one spirit. Praise the Lord. Hallelujah. May I request the musician, no, to please come. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So before to make concern, I would like to request everybody to please stand. Can we sing the song, Doer of Your Word? Hallelujah. Amen. Many, daghan maigsoon maminaw ni ining minsaya. Daghan maigsoon malipay ni ining minsaya. Praise the Lord. Hallelujah. Pero maigsoon pipila lang maigsoon ang maglakaw ni ining minsaya. Because we are not only a listener of this word, but a doer of this word. Hallelujah. Hallelujah. I see a world full of preachers and singers, but very little Let's sing this song with understanding. saints. doers of your word. I see a world full of churches and members, but very little doers of your word. Lord, make me a doer of your word. Lord, make me a keeper
just a member, but a doer of your word. Praise God. Hallelujah.